Monica POV. Monica. Malalim ang boses na tawag ni Darius, ngunit sa sobrang kalasinggan, ay naglalaho na iyon sa pandinig ko. He tried to wake me up, but I just groaned. Nahulog ang noo ko sa balikat niya. It was cold and his body radiated enough heat to keep me warm, just by being there with me. It wasn't hard to fall asleep with Darius's presence, after all. Ganoon ako ka-comfortable sa kanya, lalo pat alam kong kahit sumikat pa ang araw sa kanluran, hindi niya ako gagawa ng masama. Perhaps the reason why I love him, dahil siya lang ang nakapalagayan ko ng loob ng ganito, sa kabila ng lahat-lahat, sa kabila ng mga kahihiyan ko noon, at kahit anong tigas ng ulo ko, siya lang ang nakakaintindi sa pag-uugali kong iyon. Monica, goddammit, nahihirapang bulong ni Darius. Bagsak na talaga ako, dahil sa kalasinggan, at sa matinding pagod. Buong araw din ba naman siyang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na alam kung ano pang nangyari, noong hinatid ako ni Darius sa mansyon. Tuluyan na akong hinayla ng dilim, at nakatulog. Walang kasing sakit ang ulo ko pagkatapos nyon. My hangover was so bad, that I got sick. Dumagdag pa ang stress na naramdaman ko, nang mapagtanto ang ginawa ko. Tumawag si Hazel, noong mabalitaan mula kay Aldrin na may sakit ako, at humingi ng paumanhin. Ang sabi ko naman ay ayos lang iyon, at nag-enjoy naman ako sa salo-salo sa bahay nila. Dahil sa nangyari, hindi na ako nang ahas na bumalik sa rancho ng mga Escudero. Naging mabilis din kasi ang mga sumunod na araw, lalo na't nagkasakit ako. Ilang araw ko natuloy si Darius na hindi nakakausap, o nakikita man lang. I'm sure Darius is also busy, at ilang araw ko rin siyang ginugulo roon sa rancho, kaya hinayaan ko na muna. Magpapalipas lang muna ako ng kahihiyan. Then, maybe, if I have enough courage already, I'll say sorry about what I did. Ano ba kasing ginawa mo? Tanong ni Hazel, noong nasa loob kami ng paaralan ng Amadeo College, para sa aming enrollment. I sighed and crossed my legs. Hinarap ko si Hazel, habang nakaupo kami sa isa sa mga bench, dito sa loob ng campus, at kumakain ng ice cream. Hindi ko naman talaga planong halikan siya. I mean, I was drunk. Hindi ko naman intensyon na, hindi ko matuloy-tuloy ang sasabihin. Until now, I'm still suffering from the embarrassment. At ngayon ko lang napagtanto, na may hiya pa pala akong natitira kay Darius, ha? After all these years. Really, Monica, samantalang hindi ko na mabilang, ang mga kahihiyang nagawa ko, sa harapan ni Darius magmula noon, but, what happened the last time is too much. What? Hinalikan mo si Kuya Darius? Tanong ni Hazel na nanlalaki ang mga mata. Wow, Monica, nagawa mo yun. Ang tapang mo naman. Anong brand ba ang gatas mo noong sanggol ka? You're so fearless. Napanguso ako. How am I fearless? Heto nga't hindi ko maharap si Darius. I can't see him anymore. Wala na akong mukhang may haharap sa kanya. Nag-init na naman ang mukha ko. I'm never really good with alcohol. At dumagdag pa ang laman ng isipan ko buong hapon, noong naroon kami kina Ate Sita, dahil sa sinabi ni Hazel. Kung ganoon, paano na yan? Tanong ni Hazel. I'm glad that we immediately clicked, and became friends. At mabuti na lang din dahil sa Amadeo College siya, kahit na ibang kurso ang kanyang kukunin. I won't have a problem with having no friends. I don't know, Hazel. Wala rin namang pakialam yun. Baka nga hindi niya pa mapansin ang pagkawala ng presensya ko. Darius Escudero won't get affected. I smirked, pero deep inside, napapanguso na lang talaga ako, at nalulungkot sa isipin na iyon. So unfair. I always think about him. Ako kaya, naisip niya man lang ba ako kahit minsan? O naiisip niya lang ako, tuwing ginugulo ko siya? I can get thrown out of this town, and the hell he will care. Noong makauwi sa mansyon, tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aaral, tungkol sa mga kailangan kong malaman sa hotel. I'm doing my best, because Darius isn't here to help me, at syempre, hindi ko na rin alam kung mahaharap ko pa ba talaga siya, dahil sa kahihiyang napala ko. Alda, sa batis lang ako, palem ko noong bumaba sa kwarto ko.
I've been working the whole day, at kailangan ko namang mag-relax din. Pasasamahan ba kita, Senorita? Tanong ni Alda, na agad kong ikinilang. No need. I'll bring the horse with me. Pero, Senorita Monica, bukod sa daddy mo, bilin din ni Darius, na huwag ka raw pagagamitin ng kabayo. Siguradong may dahilan, kung bakit niya iyon sinabi, ang makahulugang saad niya. I sighed again. Nagsuot lamang ako ng simpleng damit, para sa pag-relax ko ngayong araw, a skirt with pair of inner shorts underneath. Handa na ang suot kong bikini, para huhuberin ko na lang ang mga pamatong, pagdating doon. Isang manipis na long sleeves na lang ang ipinamatong ko pang itaas. I know what I'm doing. At hindi na mauulit ang nangyari noon. I promise, sabi ko kay Alda, at tuluyan ng lumabas. Pero, Senorita, hindi pa ako ganoon katanda, pero mamumuti na ang buhok ko sa inyo, naiiyak sa consummation na sabi ni Alda. Nelang-iling naman ako, hinihila na ang paborito kong kabayo, mula rito sa aming quadre para makalabas na. Calm down, Esmeralda. I have a very good stamina. I can very much support my own escapades, paliwanag ko. Sige ka, tatanda ka talaga agad, kung lagi mo na lang iisipin ang mga ginagawa ko. Napahawak na lang sa noo si Alda, nahihinuhan na lumalala na ang nagsisimulang wrinkles. Napahadjejek naman ako, lalo na noong hindi na ito tumutol pa. Wala nang nagawa si Alda, at sinundan na lamang ako ng tingin, habang umaalis sa front yard ng mansyon namin. I waved goodbye until the horse is running smoothly on the green field. Nakalabas na agad ako sa lupain, at nakikipagsabayan sa hangin. Dinama ko ang lamig nito, habang tinatahak ang daan patungo sa batis. Tinanaw ko ang rancho ng mga escudero. Humigpit ang kapit ko sa tali ni Horsey, noong mamataan ko iyon. I know I can live without seeing Darius. Hindi naman siya ang hangin o ang tubig, para hindi ako mabuhay kung wala ang kanyang presensya. Inisang tingin ko na lamang ang rancho, at niliko na ang kabayo papasok sa gubat. Kaunting tahak lamang, at narating ko na nga ang batis. Sa pagkakataong ito, sinigurado kong wala talagang tao. Walang nagbabantay sa akin, o nagmamasid na pasikretong kumukuha ng larawan. I don't understand why, Horsey, maganda naman ako, di ba? Boys flock to me, pero itong si Darius, kahit padesalan ko pa yata iyan, hindi niya ako magugustuhan. Sumimangot ako habang tinatali ang kabayo sa puno, tapos pinalakad ko siya palapit sa mababang parte ng batis. Papaliguan ko siya rito. Hinaplos-haplos ko ang kabayo, habang napapanguso. Matalino rin naman ako. I'm the top of our class. And sooner, I will be handling our hotel. Kapag nagawa ko iyon ng maayos, I'll have a good career as a hotelier. I'm not a gold digger as well. Mabait naman ako, hindi lang masyado. Maganda na rin naman ang katawan ko. Ano ba kasing type niya? Gumawa ng ingay ang kabayo, tila sinasabing nasisiraan na ako ng bait. Hindi ka naman nakakatulong. You should help me, you know. I really like Darius. Napanguso ako at iniwan na ang kabayo roon. Inalis ko sa kamay ang suot na gloves. Pati ang manipis na long sleeves ko, ay unti-unti ko ring tinanggal sa pagkakabotones, hanggang sa nahubad iyon, at lumantad na lamang ang suot kong bikini top. Hinubad ko na rin ang skirt ko na may shorts sa loob. Ngayon, naka-red bikini na lang talaga ako, na bumabagay sa maputi kong balat. Hanggang hita ko pa lang ang tubig, ay na-excite na ako agad na lamusong dito. I raised my brows at the horse. No pikang, baby. The horse neighed again. Lumublob na ako sa tubig, at binasa ang buo kong katawan, pati na rin ang mahaba kong buhok. The water is crystal clear. Malalim ito at maingay rin ang bagsak ng talon sa dulo, naririnig ko pa rito sa kinaroroonan ko. Napapikit ako habang dinarama ang presko, at malinis na tubig. Sobrang tahimik sa paligid, at tanging lagaslas ng tubig at mga huni ng ibon ang naririnig. I could stay in this place for as long as possible. Ang magandang bagay na narito ako ngayon sa probinsya, ay hindi pagkakasino, at billiards ang pinagkakaabalahan ko bilang pastime, kundi ang maligo rito sa batis,
o kaya bumisita sa rancho, at punuin ang paningin ko ng magandang tanawin. Binasa ko na rin si Horsey, para hindi na siya mainggit sakin. Mainit naman ang panahon, at sakto lamang ang lamig ng batis para sa kanya. Pagtapos ay muli akong lamusong, para sa huling banlo, at hinayaan ko na muna siyang nakatali sa puno, at nasa tuyong parte. I spread my arms on the water. Tiningal ako ang mukha, at hinayaang lumutang ang sarili sa tubig. Ramdam ko ang tubig sa aking balat. Lights peeked through the leaves. Sa siwang ng mga iyon, ay sumulyap ang liwanag, dahilan para iangat ko ang kamay, at takpan ito ng kaunti para hindi tumama sa mga mata ko. Sa pagpikit ko, ay naalala ko na naman ang nangyari noon sa Batangas. Like what I said to Darius, it's a never-ending cycle. Immediately ran as soon as I stepped out of Darius's car. Pagdating namin sa hotel, ay halos ibagsak ko ang pinto ng kanyang sasakyan Pasora, at sunod-sunod na nagbagsakan ang mga luha ko, habang patakbong tinungo ang hotel kung nasaan ang mga magulang ko. Ni hindi ko nahintay na pagbuksan niya ako ng pinto. Tinawag niya rin ako ng marahan, pero hindi ko na siya matingnan pa sa kanyang mga mata. At noong sinalubong ako ni na mommy at daddy sa labas ng hotel, yamakap lang ako sa kanila, at dumiretso ng takbo sa loob habang humihikbi. That was the very first time, na naramdaman ko ang tila ba napupunit kong puso. Masakit pala talaga, at ewan ko ba kung manhid na ako, kaya hindi na ako masyadong nasasaktan ngayon sa ginawa ni Darius, noong hinalikan ko siya habang lasing ako. Hindi niya kasi ako tinugon, pero hindi ko na rin naman inasahan. That's the first time I've ever kissed him. Akala ko, hanggang pangarap lang ang bagay na iyon. At siguro, dahil alam kong kahit anong gawin ko, ay hindi niya ako mamahalin, na kontento na lang din ako. That this will forever be one-sided. At tama si Darius, sa sinabi niya sa akin noon, bata pa naman ako. Marami pa akong makikilala. Damilat ako at kumapit sa nakausling bato. Hinilamusan ko ang mukha para malamigan. Napansin ko agad ang mga pagbabago ko, simula nang bumalik ako rito sa El Amadeo. Tila ba nakalimutan ko yung mga taong ginugol kong paglalaro, at kalokohan sa Maynila. Napahawak ako sa aking lobby. The cold wind sent shivers down my spine. I can still feel his lips on mine, at ang lambot ng mga labi niya. Natauhan ako, noong makarinig ng mga yabag ng paparating na kabayo. I stopped on my thoughts and looked over my shoulder. Nanlaki ang mga mata ko, noong makita ang pamilyar na kabayo, at ang bumaba rito. Well, it's not just one horse but two. May kasama siya, at anong? Speaking of the devil. Hindi ko mapigil ang matuon ng atensyon ko kay Darius, noong bumaba siya sa kayumangging kabayo. Siya nga talaga, mukhang lagi silang lumilibot dito. He looked heavily appealing with his dark gray shirt, na pinapatungan ng black leather jacket. Faded jeans, and he's wearing a dark brown combat boots, making his every footsteps more stronger. Like a leader ready to command his troop, his hair is slightly messy. Iba ang style ng buhok niya ngayon, na hinahawi palikod. He looks like he's ready for any type of war. Dito lang pala kita matatagpuan. Umangat ang kilay niya noong sinabi iyon. Darius, anong ginagawa mo rito? Tanong ko agad, noong makalapit siya. Nakita ko rin ang kasama niya, iyong tauhan nila, na kasama niya noong may nag-trespass sa corn plantation. Hi! Bumati ako. Tumikim lang ito sa bayu ko. Hindi pa rin ako umahan. Lumapit si Darius, at naglakad pahakbang. I tensed. Sinulyapan niya itong buong batis, tapos binalik niya ang matamang tingin sakin. Akala ko ba'y may sakit ka? You don't look sick to me, Monica. Tila ba pinagmasdan niya ako ng tingin? I cleared my throat. Kagagaling ko lang sa sakit, sabi ko. Nagkasakit naman talaga ako, pero isang araw lang iyon at dahil sa hangover. Nangunot ang kanyang noo, not buying my lies. I visited you once. Ang sabi ni Esmeralda, 1 linggo ka raw magpapahinga, at hindi kikilos. What, iyon ba ang nasabi kong ay dahilan kay Esmeralda? Napaubo ako, sakang ngumiti. Hindi ka ba naniniwala sa mga himala, Darius? I'm perfectly fine now.
Mabuti nga hindi umabot ng 1 linggo, sabi ko at bilang ebidensya, nilahad ko ang mga braso ko, at napaahon ng kaunti, para ipaalam na ayos na ako ngayon. Nakalimutan ko yatang nakabikini nga pala ako. Natigilan si Darius. Pati yung tauhan niya ay nagulat din. I just shrugged my shoulders. Monica, he called. Umikot ang mga mata ko sa iritasyon, kasi pinapakialaman na naman niya ako. Kung wala naman siyang nararamdaman para sakin, he should just ignore me instead. Nilingan ni Darius ang kasama. Halos mamatla ito sabay halos tumalikod. Miss Pimentel, palam nitong hindi makatingin, saka naglakad pabalik sa isa sa mga kabayo, at umalis, iniiwan kami. Binalik ko ang tingin kay Darius, nagtatanong ang mga mata ko. You're sick, Darius whispered. Pero huling-huli ko, ang mga mata niyang nahuhulog sa katawan ko. Umahan ka riyan. Mag-usap tayo, nagkibit balikat ako. Ayaw ko nga, ba't ba gusto niya laging siya ang nasusunod? Dapat dyan tinuturuan ng leksyon. What am I, Darius? Your soldier, para sundin lahat ng utos mo. Are you my commander? Muli kong inirap ang mga mata, saka kinawag ulit ang mga braso, at umatras patungo sa mas malalim. His dark eyes met mine. Kahit kinakabahan talaga ako sa tingin na, yan, sinikap kong magtapang-tapangan. Ang problema kasi sa'yo, you always expect that people will follow you, and your damn orders. Umahan ka na. Let's talk on why you suddenly ghosted me. Mahinahong sabi ni Darius, lamambing ang boses, na tila hinahabaan ang pasensya. He raised his brow on me. No, kaya ko, ayaw ko. Kapag sinabi kong ayaw ko, napatigil ako nung inalis ni Darius ang suot na leather jacket. Katulad ko, hindi nagpapatalo, at mukhang napapangisi. Like he's giving my own taste of medicine. Should I go there, then? What? Nanlaki ang mga mata ko, lalo na noong inalis niya rin ang panloob na t-shirt, pero nanatili lang sa kinatatayuan. Muntik na akong mahimatay, nang mag-topless siya at anggatan ako ng mga kilay. Hindi nga nagbibiro si Darius. He really took his shirt off in front of me. Para lang gantihan ako, sa sarili kong mga kalokohan. Dahil sa pagkakatitig ko sa kanya, at gulat sa ginawa niya, nakalimutan ko yatang huminga, at lumangoy man lang. Naramdaman ko tuloy ang unti-unti kong paglubog sa tubig, at napaubo-ubo ng kamuntikan pang malunod. He's gonna be the death of me. Literal. Noong una, seryoso at nagbabanta ang tingin niya sakin, dahil sa pag-iisip na bonibiro ko siya, pero nang makitang nasesamid na talaga ako sa tubig, at nahihirapan ay narinig ko ang kanyang mura. He didn't think twice anymore. Ni hindi niya na yata naalis ang combat boots niya. He went into the water, at dinaluhan ako sa kinaroroonan ko, dahilan para parehas kaming maging basang-basa. I coughed repeatedly. Talagang nasamid ako ng kaunti sa tubig. Was that the effect of what he did? Monica, you didn't take swimming classes, when you were younger just to drown in front of Darius. Noong masuportahan niya ang pag-ahon ko, ay naramdaman ko agad ang lamig sa aking pisngi, dahil sa pagdampi ng hangin. Lumutang kami sa tubig. Naghabol ako ng hininga, at hinayaan niya akong kumapit sa kanyang balikat. What the, Monica? Salubong ang mga kilay ni Darius na tanong. Thinking that I was just fooling around kanina. Halos damaloy ang kuryente sa tubig, dahil sa rahas ng kanyang boses. Matangkad si Darius, kaya naman madali lang para sa kanya ang lalim nitong tubig sa batis, kahit na nasa malalim kaming parte, at sa di kalayuan ay ang marahas na pagbagsak ng talon. Litaw ang matipunong dibdib, at malalaking braso niya sa ibabaw ng tubig. And his body is sparkling wet. Nang inig ako sa lamig, noong muling umihip ang hangin. I'm still trying to recover from what happened, at wala pa man, alam ko na sa sarili ko na magkamatayan man, ay hindi ko aaminin sa kanya, na dahil iyon sa ginawa niya. Monica, are you okay? Tanong ni Darius, bagamat naiinis ay may bahid ng pag-aalala ang boses. Tumango ako, hindi pa rin makapagsalita. I tried to keep my composure, and collect myself together. Stop fooling around, it's not funny, matalim niyang sinabi, noong makitang ayos na ako.
Siyempre, bumalik na ulit siya sa kasungitan niya. Ayos lang ako, mabilis kong sabi, at bahagyang tinulak siya. I pushed his shoulder, at kumawala ako pero hinuli ni Darius ang pulsuhan ko, bago pa ako maka-atras o makalayo mula sa kanyang harapan. Binawi ko ang kamay ko, pakiramdam ko kasi ay napapaso ako sa hawak niya. And where are you going? Tanong niya at pinagtaasan ako ng mga kilay, seryoso ang boses. Napaangat muli ang tingin ko sa kanya. At ewan ko ba dahil sa huli, napatitig na lang ako sa kanyang magaganda, at malalim na mga mata. Just like what I always do, I always end up admiring him more than I should. Napailing si Darius. Dahan-dahan ay pinakawalan niya ang pulsuhan ko. He brushed his wet hair backwards using his palm. And I will bet my whole life, sobrang lambot ng kanyang buhok. Dahil sa ginawa niya ay mas naidpi na ang manly features ng kanyang mukha. With drops of water trickling down, mas malinaw ko tuloy nakita ang kagwapuhan niya. Saktong makapal ang kanyang mga kilay, malalim at magaganda ang mga mata, luscious eyelashes, matangos na ilong at magagandang labi. His jaw looked like they could cut when touched. Nanatili pa rin ang mga butil ng tubig, na lumalandas sa malapad niyang mga balikat at dibdib. He's got a chest that for sure will feel like a shield. He's too much, and I can't handle that. Pakiramdam ko ay gusto kong magpatulong kay Horsey para makaalis na kami. Ang pinasasabi mo ay may sakit ka, but I doubt you would be allowed here, kung totoo nga yung dahilan mong isang linggong pahinga. Kung tingnan niya ako, tila ba malaking kasalanan, ang ginawa kong pagsisinungaling sa kanya. Noong unti-unti nang kumalma ang pintig ng puso ko, at nakabawi na ng hangin, ay napatingin ako lalo sa mga mata ni Darius. We were floating in the middle of the water. Kinagat ko ang aking labi, nang may mapagtanto. Parang kanina lamang ay iniisip ko pa si Darius, at ngayon ay nasa harapan ko siya. And just like me, basa rin siya sa tubig. Hinunutin niya ako ng noo, noong hindi ako sumagot. Then slowly, a playful smile formed on my lips. Mula sa kanyang balikat, na nagsisilbing kinakapitan ko, ay nilaipat ko ang kamay ko sa kanyang batok. Ang isang kamay na nag-aalangang kumawit sa kanyang leeg, ay nilagay ko na lamang sa kanyang kabilang balikat. Then, I smirked. You have such strong arms, puri ko at tinapik ang balikat niya. Darius stared at me. He shook his head. You were almost drowning, at iyan ang sasabihin mo. Nagkibit balikat ako, hindi alintana kung gaano kami magkalapit ni Darius. This is the first time, na naging ganito kami kalapit sa isa't isa. And I meant our bodies, too, at hindi ko mapigil ang mamangha ng sobra. Ang gwapo niya talaga, lalo na kapag malapitan. I can see the features of his handsome face more. Tutal he accused me for being wild, a playgirl, and a tease. What about I prove that today? At bakit hindi? Kaya nga may nalalaman ka pang pagtanggal-tanggal ng damit. Because you wanted me to drool over you. Pagpupunto ko sa ginawa niya. Sa halip na menas, tila gumuhit pa ang amusement sa kanyang mga mata. Iyan ba ang rason, kaya muntik ka ng malunod, after years of taking swimming classes? Tell me. He smirked. Ako naman ngayon ang naburahan ng ngisi, nang dahil doon. That's not true. Namulikat ang paa ko. And I felt something that seemed to pull me, from underneath. Pagdadahilan ko. Pasensya na lang sa mga nakatira sa batis na ito, dahil wala naman talaga akong naramdamang ganoon. Sige, kunwari naniniwala ako, may panunudyong usual ni Darius. Sa inis ko, ay talagang naisip ko na huwag magpatalo sa kanya. Kung labanan lang din naman ang sagutan, he has to rethink, kung sino itong kausap niya and maybe reconsider. Because Monica doesn't know the word, loser. Ba't mo ba ako hinahanap? Tanong ko, at pinagtaasan ng mga kilay si Darius. I could feel his hand on my lower back. Kumapit din ako sa kanya, para hindi kami matangay ng tubig. Hindi kita hinahanap. Napadaan lang ako. Umiling ako. No. That's not what I meant, Darius. You said I ghosted you. That only means you're looking for me, hindi mapigilan ang tuwang sabi ko. Nag-iwas siya ng tingin.
Mas lalo tuloy gumuhit ang pagtawa sa mukha ko. Why, baby, did you miss me? Panunukso ko, para tanggalin ang hiyang nararamdaman. In order to do that, I have to be the one in control. Just like what I always do. Napailing-ilang si Darius. Winisikan niya ng tubig ang mukha ko, na parang inaalis ang sumasapi sakin. Napapikit tuloy ako. Darius. Inis kong senggal. It's Kuya Darius, baby. Sabi niya na ikinatigil ko. Hinilamos ko ang palad sa mukha, at noong tiningnan ko siya, maaliwalas na ang kanyang ekspresyon, at siya na naman ngayon ang nakangisi. Hindi ko nakita ang reaksyon niya, sa tinawag kong endearment, dahil sa ginawa niyang pagwisik ng tubig sakin. But I could feel he smiled, and maybe he chuckled, too. Come here, he commanded. Umirap ako, pero inabot din ang kamay niya. Dinala niya muna ako malapit sa nakausling bato, at iniupo ako roon. Dahil sa ginawa niya, napakapit ako sa kanyang braso. Sa sobrang tigas niyon, akala ko ay bato ang nahawakan ko. Except that his skin is smooth. Naupo ako sa malapad na batuhan. Tinipon ko ang basa kong buhok, at sinukli ito palikod. Where's your cover-up? Malamig na tanong ni Darius. Noong umahan siya ng kaunti, ay basang-basa ang suot niya. Topless lang siya, pero syempre ay suot niya pa rin ang kanyang faded jeans. And I bet his combat boots are soaking wet, lalo pat nakalubog pa rin siya sa tubig na hanggang hita niya, na lang ngayon dahil nasa medyo mababaw na kaming parte. Umiling ako sa kanya. I didn't bring any. Damit ko lang ang mayroon ako. Kapag nabasa iyon, wala na akong isusuot. Dahil doon, tiningnan niya ako sa mga mata. Nagkibit balikat naman ako. Hindi bale, I'll wear it, sabi ko, at tumayo na para kunin yung puti kong long sleeves. Sinuot ko iyon, at nilingon si Darius noong binubutons ko na. Nakita ko ang pag-iiwas niya ng tingin, at paghugot ng malalalim na paghinga. He slightly shook his head. His eyes were cold, at magkaisang linya ang kanyang mga labi. There, Mr. Conservative. I smiled. Sinuot ko na rin pati ang skirt, at pagtapos ay nilahad ang mga braso ko. Pero dahil basang-basa ako, at kakaahon lang sa tubig, nabasa rin ang long sleeves, at dumikit pala sa katawan ko. I cleared my throat, at dahan-daang binaba ang mga kamay ko. Okay, wrong move. Asek ni Darius, at saka muling lamusong sa tubig. Sumandal siya sa isang malaking bato na ikinanguso ko. Aren't you leaving, too? Tanong ko. Later. Mauna ka nang umalis, malamig niyang sabi. Pero, Darius, he bit his lip. Napahilamos siya sa tubig, at muling sinukli ang buhok niya palikod. Gumalaw ang kanyang panga. He looked like he's muttering something. Just get out, nahihirapang bulong ni Darius. Takang-taka naman ako, dahil ako ang nauna rito sa batis. Kahit kailan, feeling commander siya. I hate him. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.